Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po dito po sa ating special Facts First episode kasi hindi naman po araw-araw na ganito po yung mga tinatalakay natin mga topics dahil meron po tayong pag-uusapan na to me is a very important piece of work or a very important movie paparating po. I think this will be shown next month. Meron po itong kaugnayan sa buhay at karanasan ng isa po sa mga ah, pinakamatatapang at merong masidhing pagmamahal sa ating bayan na youth activist. At ito po yung tampok nitong pelikula na ito. So pag-uusapan po natin itong Edge of the movie. Ito po yung buhay ni of course hindi naman yung kabuuan ng kanyang buhay, no? Bahagi ng buhay ni Edgar Hobson. So makakausap po natin na ngayong araw na ito, our very special episode. Siya po yung gumanap bilang Edge of dito po sa Edge of the movie. I'm sure kilala niyo na po itong ating panauhin, no? Sikat na sikat ito, no? Si Mr. Elijah Canlas. Magandang araw and thank you for joining us dito sa Facts First. Hello, Sir Christian. May tawag ba sa Facts First na audience? Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat Sabi, for having me. Thank you mm. for having me today and thank you for being an edge of baka hindi pa alam ng mga tao. Siya na nag-reveal. Oh. Anyway, sige na, babanggitin ko na. No? Naging bahagi kasi ako nitong pelikula na ito for some reason, nakaladkad. Ang tawag sa akin dito extra. Okay, so Hindi, baka makita crucial. Sobrang importante po ng role ni Sir Christian. Sobrang medyo importante. na baka mahagip niyo ako pag pinanood niyo 'to. Papalabas 'to sa 'di ba, sa September 16 if I'm not mistaken. Yes, sir. In cinemas nationwide. Mm. Okay, September sige. 6. Actually 'no, ako first time kong mapasali sa ganitong pelikula and to me that was an honor actually 'no, nung binanggit ito sa akin ni Katsuki Flores, siya po yung director nito. Pero pag-usapan natin yung pagganap mo bilang Edjop kasi hindi 'to birong character, hindi ba? In the first place, how did you get involved 'no? Papaano ka napasok? Papaano ka napili? Actually, ang unang nangyari ay na-offer pa po sa'kin yung, young Edjop na role. Tapos aware ako about who Edjop is, simula high school pa lang. Galing, scholar kasi ako ng bayan for the longest time simula high school. So, I made it a point na alamin ko yung history ng bansa and, naging tibak din for a while. I mean, until now naman pero mas active dati. So, aware ako sa mga iconic student leaders natin like sina Lian Alejandro and siyempre Mm, si Edjop. So, nung na-offer sa akin yung role ni Edjop, young Edjop, back in 2023, ang tagal na po. Back in hmm, 2023, gusto ko mabasa yung script kasi po may ano po ako, na parang kapag hindi ko kailangan ko mabasa yung buong script ng isang proyekto bago ko 'to tanggapin. mm. Ayaw bigay sa'kin ni Direk Katsuki. Pero ang binigay niya sa'kin ay yung, sides nung Young Edge of scenes and nakita ko yung team. Yung team ay kilalang-kilala ko na po, nakatrabaho ko na dati, sina Sir Neil ang cinematographer, isa sa mga writer si Jade Castro, mga iniidolo ko rin po sa paggawa ng pelikula. So, pinilit ko na mabasa ko yung buong script. Ta's nung nabasa ko yung buong script, pinilit ko na ako na ang gumanap bilang Edjop kahit yung old Edjop. As in gusto ko nung nabasa ko yung script, gandang-ganda ako and alam kong napakaimportante niyang pelikula na gawin lalo na ngayon, napapanahon. And gusto ko yung challenge po na yun sana. So, pinilit ko si Direk Katsuki na bigyan ako ng chance mapatunayan na kaya ko rin yung old Edjop kasi ang Ah, ganda-ganda na nung script at that point. So, hindi siya naniniwala. Sabi niya parang masyado akong bata para gawin yung both roles na young and old Edjop. So nag-screen test ako, triny ko po patunayan sarili ko, may isa kaming eksenang ginawa, nagpatanda ako konti. Tapos nung napaiyak na po namin yung producer namin si Joyet Hobson na anak ni Edjop mismo, mm. umiiyak na siya dun sa gilid. Sabi ko, "Uy, parang parang puwede, parang natuwa yata sila." And pinalad naman po, salamat sa Diyos na, naniwala si Direk Katsuki na kaya ko gawin yung old Edjop. So, the Mm. work started then September 2023, 3 years ago at this point. Oo. Yun nga pala 'no. So dalawa yung ginampanan mo rito, yung bata at saka yung old Edjop?
teenage Edjop, meron pa pong Okey. batang Edjop yung childhood niya, yung mga panahon na tumutulong pa siya sa Jobson Supermarket. Mm. Dun sa pag-atake dun sa character nung teenage, Edjop tsaka yung adult na talaga, yung matanda na. Meron bang pagkakaiba in terms of atake, in terms of challenges? Opo, kasi, Edjop died in his 30s. Mm. Hanggang sa punto na yun ako na po yung gumanap, eh. Tapos yung panahon na nasa Ateneo pa siya bago pa siya maging presidente ng NUSP, ginampanan na namin yung mga eksenang yun, ako na po yung gumawa. So, malaki yung difference, hiningi ni Direk Katski na makita yung difference kada taon. Kasi kada taon may nangyayari kay Edjop, kada taon may nangyayari sa bansa that would change, his worldview and, kung yung pagkatao niya in general. So, hiningan niya ako ng groundedness as every year that Edjop got older. Kasi literally every year ng buhay niya halos simula nung teenage years niya, meron pong mga eksena. So, kinailangan ko hanapan ng difference. Siyempre kada taon iba sa iba't ibang bagay po na-e-expose si Edjop and, Mm. kinailangan ko mapakita or ma-physicalize at least yung difference sa internally and externally na mga nangyayari sa kanya. Mm. Dito kasi ano siya 'di ba, of course kilalang student leader tapos, his life was cut short 'no, in a Oh, military operation. I think he died at 34 years old. Pero yes. dito sa pelikula na ito 'no, ano yung specific na mga highlights ng buhay niya or ano yung pinaka-takeaway ng pelikula na ito, tungkol dito kay Edjop? Actually, hindi lang din 'to tungkol kay Edjop, eh, tungkol din 'to sa kanyang anak na si Mm. Joyet Hopson na played by Ate Jody Santamaria. So the film travels from the past to the present, trying to navigate yung relationship nung mag-ama, dahil, si Miss Joyet Hopson ay isang triathlete, isang Olympian, marami na rin siyang pinagdaanan sa buhay niya at ibang-iba yung pananaw niya, tungkol sa movement, tungkol sa kilusan, tungkol sa mga nangyari sa panahon ng martial law era at sa ama niya. Ibang-iba pa nung bago sa ngayon, bago naging presidente ulit, si PBBM, bago pa nailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani, iba pa yung pananaw ni Miss Joyet, yung relationship niya sa kanyang ama na yumao dahil hindi niya talaga naabutan halos, Mm. batang-bata pa siya nun. So, marami siyang mga katanungan and the film travels from those timelines, hindi lang yung buhay ni Edjop. Pero kunwari sa buhay ni Edjop, yung mga significant milestones, madami akong, mga kilalang aktivista na memorize na nga halos yung parang nandiyan yung eksena na ganito 'no, nandiyan yung ganitong Oo. eksena. Kasi medyo iconic na po yung naging buhay ni Edjop, eh, lalo sa mga student leaders natin na, iniidolo siya, lalo sa mga members ng NUSP or ng Kilusan yung parang kilalang-kilala nila yung buhay ni Edjop. So yeah, gusto ko sabihin sana yung eksena natin, eh, kasi sobrang Sige infamous. po. Oo. Sobrang baka mabatukan tayo ni Direk Tatski kasi Bawal ba? Basta baka bali. that was one of the, pivotal moments 'no, tsaka mga iconic, moments sa buhay ni Edjop. Opo, Mm. yes. I mean kung alam nila si Edjop, kung i-search lang nila si Edjop, isa 'to sa mga unang events ng buhay niya na na sobrang basta naging infamous nga dahil sa mga nangyari, dahil sa nasabi, dahil sa kausap niya. Mm. Napaka-pivotal moment din 'yun sa buhay niya dahil, napakita niya na may reformist din talaga siyang attitude bago pa siya Mm. sumali sa underground. Reformist talaga yung mindset niya na kaya niyang kausapin harap-harapan itong character na ginampanan ni Sir Christian, sa pelikula. Makikita sa trailer, ilalabas namin yung trailer sa Saturday, ang official Gano'n ba? trailer. Opo, Aba. sa official trailer sa Saturday. Siyempre hindi makikita kung sino kayo dun, pero Mm. 'pag napanood na po nila yung pelikula, magiging klaro sa kanila kung bakit paulit-ulit tayo na importante yung eksena natin. Okey. So yun nga, nabanggit mo yung ano niya, yung parang, journey niya from being a reformist 'no, moderate basically, tapos Yes. nag-underground siya.
Yung ano, Yes. yung pagganap na yun, how crucial was it 'no, dun sa pagganap mo sa character na yun? Uh, Very much so kasi kahit ako nung time na yun hindi ko nga alam, I mean, I know of Edjo pero hindi ko alam na pinagdaanan niya pala yun. Akala ko from the get-go, ah, iisa lang ng layunin lahat ng mga student leaders dati, siyempre Oo, bata pa ako. So akala ko mm, gano'n. Binasa ko yung UG ni Benjamin Pimentel, na ito yung pinaka naging basis din ng pelikula. It's a biography about Edjop and his journey into the underground. Actually, simula childhood pa lang niya, maganda yung pagkaka-cover ni Benjamin Pimentel. He just published a new edition and I know it's available out there. So I would recommend it to everybody who wants to see the film or kapag napanood niyo yung pelikula, basahin niyo yung libro ni Benjamin Pimentel. Ako, I read it a couple times para mas lalo ko maunawaan yung headspace ni Edjop. Kasi si Edjop, nung panahon ng first quarter storm, medyo may mga divisions pa, sa movement. Yung tingin din sa kanya ng, karamihan sa mas mga hardcore radical leftists na tingin nila sa kanya masyadong reformist, yung wala kang mararating sa ganyang klaseng mm, pag-uugali. mm, And Edjop was very firm about his stand, na ganito talaga yung gusto niyang atake, ganito yung gusto niyang pamamaraan ng paglaban at yung optimism niya, yung pag-asa niya. Hindi ko na sasabihin yung specific moment, may yung mga turning specific point. moments kasi may turning points and Mm, papakita namin sa pelikula, very crucial kasi yung, mga turning points ng eksena na yun kasi dun siya magshi-shift, eh, parang what made him go to the underground, being a reformist, being the president of NUSP, being an Atenean, lahat ang daming factors. It's not like galing sa laylayan si Edjop, eh, like he's coming from, a very middle class family, yeah, may supermarket sila, privileged siya. Pero paano siya napunta sa underground? May asawa siya, may anak siya, loving family, ang dami niyang siblings, 'di ba? Parang that was really something that I was curious, that piqued my curiosity when I was working on the character. And, sa pelikula sana na-justify ko yung, way na-justify namin lahat kung bakit siya lumipat sa underground. There's this specific scene in the movie na, kine-question niya talaga yung sarili niya and yung pamilya niya, tinatanong kung bakit kailangan pa. And, ang ganda ng pagkakasulat din na Direk Katsuki na, ay muntik ako na sabihin yung line, muntik ako na sabihin yung line. But yeah, easy, easy. baka baka maano ako, eh, baka tumawag bigla sa'kin si Direk, eh, kasi I mean, I know na public knowledge naman yung buhay ni Edjo, pero meron kaming mga insider, information and scenes dito na siyempre dramatized of course, pero also Mm, backed up by research from people who really knew him, sa pamilya niya, ang mga kasama niya sa movement. So, gusto namin maging surprise and maging fresh pa rin yun sa mga tao. So ngayon, hina-hype ko lang siguro kayo na mm. these are the things that piqued my curiosity while working on the movie. Yun nga pala 'no, sa ibang pa sa lahat ng mga ginampanan mong roles 'no, bilang isang ano, actor, how different was this and how significant or how attached you were? Ano yung affinity mo dito sa character na ito? You mentioned kasi dati ka ring aktivist and even until now. I'm a fan. I've always dreamt of portraying honestly, dati nagka-thesis kasi ako ta's I did a thesis on, Lian Alejandro and Hmm, kaya kaya naging familiar ako kina Edjo and, other student leaders kaya, nung nalaman ko na may gagawing pelikulang ganito, tapos nabigyan po ako ng, privilege and honor to portray him. Grabe yung pressure. I remember reading the book 2 times at least. Lagi kong dala yung libro sa set and, kumpara sa other characters ang laki ng pressure dahil sa panahon na, that we're living in now. yeah. The time that we're living in now, I feel like it's really important to tell this kind of story, edge of story. At the time, I didn't know much about him. When I studied about him, then mas lalo ko napatunayan sa sarili ko na napaka-crucial nga nitong gagawin ko and napaka-urgent nga. And unlike other characters that are fictionalized, sinulat lang sa pelikula, isang beses pa lang po kasi ako gumaganap ng totoong tao, Mm, and that was Pasiano Rizal sa
Pasano Mercado sa Gumburza, eh, wala na naman akong chance maka-interview ng mga nakakilala kay Pasiano nagtatrabaho ko yung Gumburza, yung parang so, okey. So, kung ano yung mga, research and materials na ibigay sa'kin ng production team ng Gumburza and yung mga sarili kong research na magagawa, yun na lang yung pagbabasihan ko tapos gagawa na lang ako ng sarili kong interpretation. But this time around si Edjo, I mean, I know he's already passed on, but marami pa ring mga buhay na nakakakilala sa kanya. Pinag-aaralan pa rin siya, literal may picture ng mukha niya sa office ng NUSP, sa ibang classrooms ng Ateneo, yung parang maraming-maraming tao pa nakakilala sa kanya and literal, ang producer namin, isa sa mga producer namin ay anak ni Edjob, si Miss Mm. Joya Thompson and, who's also in the movie as well. So, dun pa lang sa mga factors na yun, ang laki na ng pressure. Sabi ko nga po kanina nung nag-screen test ako, may ginawa akong isang crucial na eksena din sa pelikula. Tapos nung nag-cut na si Direk Katski na medyo teary-eyed si, Miss Joyet. So dun ko nalaman na, ay ano din 'to, hindi lang siya basta pelikula na dapat mapanood ng mga tao, medyo healing journey din 'to for Miss Joyet herself. So Mm. may gano'ng pressure din siya and, maliban sa pag-aaral ng libro, at pagbusisi sa script, madami pang dahil nga iba-ibang timeline, eh. At that point, nag-start po ako sa pelikula, 23 years old pa lang ako. I'm turning 26 in a couple days. So, Oh, parang happy tatlong birthday, happy taon. birthday. Thank you po. Maraming salamat, Sir Christian. Mm. Malayo malayo na yung narating ng pelikula at malayo pa yung ilalakbay niya ngayong ipapalabas na siya. And this has always been the point. Maipalabas ang Edge-Op sa September 16. Maipalabas siya, mapanood siya ng maraming mga estudyante, maraming kabataan, even different generations, and, may mapulot sana sila dahil, kailangan natin ano, like, kilitiin yung utak ng taong bayan ngayon, eh, ng audiences natin. Yun din naman yung point ng cinematic experience ay Mm. tanggapin ng audience itong ilang taon ng ginagawa ng team natin and, isa siyang nakaka-proud. Hindi ko pa napapanood buo, pero isa siyang nakaka-proud na proyekto from that aspect pa lang and, ibang-iba kasi totoong tao 'tong ginampanan ko and, iba-ibang age pa siya. So, naalala ko hindi naman ako naggi-gym pero pinaggi-gym ako ni Direk Katski kasi Ah, kailangan gano'n? tumanda opo, Gano'n pala yun. kailangan tumanda yung katawan ko, eh, yung kailangan kaya kong mag-portray ng different ages. Hmm. So, ang dami naming trinabaho and this is the longest film that I worked on. I worked on this film 3 years, sila Ate Jody, sina Direk Katski over 4 years, mas nauna silang nagsimula, eh, nung binubuo pa nila yung pelikula. So, ang Mm. tagal na, hindi ako sanay na ganito kahaba. Naalala ko nga nag-i-interview po kami a couple of days ago preparing for, promo materials para i-promote 'tong pelikula na 'to. Ta's nagtatanong about experiences, sabi ko, "Grabe ang hirap alalahanin na kasi ang dami na nangyari for the past 3 years." Literal tayo po yung yung eksena natin isa sa mga last days ng pelikula. I Oo. remember we shot it last year. Last year na rin, over a year ago na at this point or Ah, ganun almost a ba? year. Oo, basta Opo, last year, tama. yan sa Mindoro pa tayo nag-shoot. Oo. Na isa sa mga last days po yun ng pelikula. Alam ko malapit na kaming mag-finish line nun and naramdaman ko yun kasi shinu-shoot na yung eksena natin. Like ang tagal ko ng tinatrabaho yung eksena natin and, excited ako sa eksena natin. I'm sure may mga nakakahula na diyan out there kung ano yung eksena natin. Basta isang mahalagang usapan siya panahon ng first quarter storm sa Malacanang. Napakaimportanteng, eksena sa buhay ni Echo. Baka Yun na yung mapagalitan na tayo, ah. ayun na, mababatukan na ako. Oo. Pero yun nga, nga pala 'no, bakit ano tumagal ng gano'n yung, the making of this film? In your case 3 years 'no, nung nakausap ko si Direk Katski parang nabanggit pa nga yata niya 5 years or 4 years, eh. Why did Siya it take po that? Mm. longer kasi she was part of the writing process pa tapos mas nauna nila shoot yung mga eksena po ni Miss Joyet, eh, yung character ni Miss Joyet. So, Mm. pumasok ako. Why did it take that long? It's hard to make a film, magastos gumawa ng pelikula and it was purely independent from the start.
Hmm. Bago pa po may mga pumasok na other producers and investors, purely independent siya from the get-go, and it's really hard, magastos gumawa ng pelikula. Mm. I think puwede naman sabihin na it was budget constraints really, and schedule constraints. Ako din at that time, naalala ko first cycle ko sa EDUP in 2023, nasa Batang Quiapo pa yata ako, may mga teleserye pa akong ginagawa so You were ang also dami. doing this at the same time? Yes, I remember kasi pahirapan magpaalam sa schedule nun, eh. Naalala ko yung moment na yun nung 2023 na kailangan ko umexit muna for a couple weeks para pumuntang Mindoro to start shooting EDUP. Plano po namin nun at that time was tapusin na. Tapusin na dire-diretso yung mga araw tapos, matapos na yung pelikula nung first cycle kaso nagka-schedule constraints, nagka-budget constraints, and it took, a village really to finish this movie, and a lot of help from beautiful souls like you, mga nag-volunteers na umarte, mga mahuhusay na theater actors, film actors, and na shinare yung oras at yung talento nila para mabuo 'tong pelikulang 'to. Kasi ang daming characters sa buhay ni Edjop, sa buhay ni Miss Joyet, and kinailangan din i-justify yung mga taong yon kasi mga totoong tao din sila. So, Mm. kinailangan din trabahuhin, kinailangan hanapin yung mga tamang tao, and siguro parang it just felt magical lalo nung natapos. Kasi dahil nga ang hirap gumawa ng pelikula given the subject of this film pa, it was harder. Mm. It was harder given the subject and given the time that we're living in now. And sobrang talon nga kami ng talon ni Direk Katski, as in ang saya-saya namin kahit R16 yung nabigay ng MTRCB na rating. A couple of days Okey. ago, officially R16 po ang nabigay na rating ng MTRCB. Pero honestly, takot na takot kami nun na ma-X-rated dahil sa Talaga? subject. Opo, kasi madaming na X-rated na mga pelikula lalo kapag medyo political ang mga tema. Talaga? And given itong pelikula, obviously yung nature Political? ng pelikula ay political. So, ta's totoong tao pa about Edjop given the admin that we live in now. Yeah. Yung namumuno sa'tin ngayon ay ang namumuno nung anak ng namumuno nung panahon ni Edjop. So, kinakabahan kami nung time na yun, about the MTRCB, but they were gracious enough, I guess, to give us an R16. We were hoping for an R13 rating para mas marami pong makanood na kabataan, dahil importanteng mapanood nila ang pelikula na 'to. Pero, we'll work with the R16 basta hindi na Mm. X-ray. Okey, pag-usapan pa rin natin yung ano, yung ibang ito yung mga importanteng themes na hindi lang, strictly speaking about the movie 'no. Mhm. Kasi nabanggit mo nga ang presidente nung panahon na yun, yung dating diktador, si Ferdinand Marcos Sr. Tapos yung Yes, anak yes. niya ngayon, yung presidente. Kumbaga yung isinuka ng mga Pilipino noong 1986, yung same family, now led by the son, is back in Malacanang. Eh, ngayon Mm. sa pagmumuni-muni mo, pagninilay-nilay dito sa buhay ni Hopson, bakit sa tingin mo umabot tayo sa ganitong, to many foreigners, iba na kausap ko, that's quite ridiculous. Pero ikaw, ano yung pagninilay mo rito sa nangyari na ito? Parang yun din ako. Hindi naman ako foreigner pero it's quite ridiculous na nangyari 'to lahat. Ano na, yung mga pinaglaban ng mga nawalang buhay nung panahon ng martial law para mapaglaban yung kalayaan natin, yung demokrasya natin. Tapos ngayon, anak ni Ferdinand Marcos, anak ni Makoy ang, ang presidente natin. Ang daming factors niyan, eh, kung bakit tayo umabot diyan. Maraming mga tao sa kilusan honestly sabihin nila na feeling nila sila din nag-fail. Feeling nila Mm. sila din nag-fail nung time na yun, parang EDSA pa lang, may mga pakiramdam na parang hindi enough 'to, parang hindi Mm. hindi tama na ganito nangyari 'to lahat. Baka baka maulit lang, and, true enough, nandito tayo sa panahon na 'to ngayon. Inilibing si Makoy pa sa libingan ng mga bayani, I think a decade ago at this point. Mm. And then madaming ano, eh, ang lalim kasi ng plano nila, eh, nung time na yun. Ang daming steps that they took to get here,
And now, parang di pa naman we don't live in a time na may martial law and all, pero still anak ni McCoy yung presidente. So medyo ridiculous nga siya, like for people like kunwari Miss Joyette Hobson, mga anak ng mga aktivista dati, anak ng mga, student leaders na inagawan ng buhay dahil sa pakikibaka, dahil sa pakikipaglaban. Imagine yung mga anak nila na buhay pa ngayon, tapos presidente yung anak ng kinakalaban ng mga magulang nila dati. Parang medyo I'm sure masakit sa ulo yun for them Mm. or nakakagalit, nakakaiyak, lahat na ng emosyon puwede. Kasi ako nga, hindi pa ako buhay nung panahon na yun, pero dahil nga I made it a point na aralin ang history and even yung magulang ko ay bata pa lang ako, ine-educate na ako about it. Um, triny naman nating hindi, eh, triny nating hindi. Pero nandito na tayo sa punto na 'to ngayon and we have to live with it for a while. Pero nakakabaliw siyang thought, honestly. Kaya gets ko yung mga foreigners na magsabi it's ridiculous 'cause kinda is ridiculous. Mm. Nabanggit mo rin na ikaw talagang ano ka, yung, estudyante ng kasaysayan na dapat naman lahat tayo. Pero Yes. kung maobserbahan natin yung parang, asta ng marami sa mga kabataan ngayon, maski mga adults 'no, parang una mukhang hindi pinag-aralan ng kasaysayan o pinag-aralan ng tama, o iba mukhang wala talagang pakialam. Sa'yo Mm. bilang gumanap dito kay Edjop at bilang bahagi nitong pelikula na ito, ano sa tingin mo yung puwedeng gawin nito 'no? Siguro in terms of pagmulat sa mga kababayan natin, yung pag-trigger man lang pag-trigger ng spark for them to do something greater than themselves perhaps. Yun, I mean yun po talaga yung goal I guess, na hindi naman necessarily magising pero mas mamulat yung audiences. Kung hindi pa nila alam ang kuwento ni Edjop o hindi pa nila alam yung mga nangyari nung panahon na yun, which is wild kung hindi niyo pa alam yung nangyari nung mga panahon na yun, kung hindi niyo napag-aralan. Kasi sa totoo lang Sir Christian, may mga ibang paaralan, may mga ibang guro na iba din yung tinuturo, eh. Alam mo Oo, yun, kung hindi tinuturo at all. yes, meron akong president dati meron akong president, meron akong, Filipino teacher dati na naalala ko sinabi niya, "Marcos is the best president we've ever had." Talaga? Yes, sinabi yun sa'kin ng Filipino teacher ko, grade 2 ako naalala ko. Ta's umuwi Wow. ako sinabi ko yun sa magulang ko dahil nga alam ko na parang iba yung sinasabi sa'kin ng magulang ko, hindi yan yung sinasabi nila sa'kin. So, parang punta ako do'n sa magulang Grabe, ko tapos galit na galit yung tatay ko tapos, ine-educate niya ako ta's gusto niya pa nga puntahan yung teacher ko at teacher. that point. Yeah, pero hindi naman ginawa ng tatay ko, ano naman kami, hindi naman kami mga war freak or anything like that. But yeah, I mean kung ako nga nasabihan ako ng gano'n ng isa kong teacher, 'di ba, nasabihin nila he was the best president. Dahil kasi ang laman lang naman ng mga textbook namin, yung achievements lang naman ng kada administration. Tsaka maikli lang, eh, 'di ba? Yes, pero yung kay McCoy kasi medyo mahaba. Pero puro Mahaba yung achievements. puro achievements kasi nga 20 years siyang presidente, yung parang siyempre ang dami niyang nagawa, 'di ba? Parang Oo, given naman madami siyang nagawa. pero at Pero what gano'n cost? din, Mm. at what cost, 'di ba? At what cost kalayaan ng taong bayan, kalayaan ng Pilipinas. Hindi naman tayo papayag sa gano'n, pero gano'n na yung na-educate sa mga tao and it's scary. So, kung nangyari sa'kin yun, ano pa kayang tinuturo ngayon? Kasi Mm. ako, ano na ako, ilang taon na ako ngayon, ilang taon ako nun, grade 2, 8 years old, 9 years old or something like that. Tapos Mm. yun na yung tinuturo sa'kin. So, ano pa yung tinuturo ngayon, nakakatakot, nakakatakot yung times that we live in now and, Yan, sige po. tsaka yung ano, pag-usapan natin yung mga puwedeng mapulot na leksyon nung, kabataan ngayon 'no, kasi you're talking here of an iconic student leader na talagang Yes, ano 'no, he walked the talk. Kasi puwede naman komportable yung buhay niya, eh, komportable naman yung buhay niya pero he chose that path, 'di ba? So, ngayon in an era of, kasama na diyan too much red tagging, tapos ang dami nating nakikitang problema sa sistema at struktura ng pamahalaan, nandiyan yung mga yes. political dynasties. Ano yung mga puwedeng mapulot dito sa buhay ni Edjop, in particular ng mga kabataan? I think yun nga ang ganda po the way you said it kasi yun talaga yung
pinaka-interesting sa character ni Edjop na hindi niya naman kinailangan gawin 'to lahat. May kaya naman siya, pero dahil nga malalim yung una, pagmamahal niya sa bayan, pangalawa, pagmamahal niya sa pamilya niya din, at pangatlo, yung empathy niya, feeling ko, yung empathy niya para sa mga naghihirap, para sa mga nagdurusa. And, for me, as a person who portrayed him and as a person who studied about him, that is inspiring for me as a 25-year-old na, minsan nawawalan ng pag-asa sa bayan na 'to. I'm sure marami sa atin are losing hope, 'di ba? And, that's okay, that's valid, and maraming nangyayari talaga na gano'n yung mapaparamdam sa'tin, mapapaisip sa'tin. Pero kapag napanood niyo yung kuwento ni Edjov at makita niyo kung gaano niya hindi sinukuan yung bansa, kung gaano niya hindi sinukuan na, ipaglaban ang tingin niyang tama, ang tingin niyang, nararapat. And, umabot pa na pumunta siya sa underground, 'di ba, na iniiwan niya yung pamilya niya, sacrifice niya yung buhay niya. Hindi naman kinailangan gawin ni Edjov 'to lahat, dahil, madami silang magkakapatid, may-ari sila ng isang supermarket, Hobson's Mm. Supermarket, na medyo kilala din nung time na yun. Yung nag-aaral siya sa Ateneo, yung maayos naman yung buhay niya, pero sinakripisyo niya talaga yung buhay niya para makibaka, para sumama sa kilusan, humarap sa Malacanang, maging presidente ng NUSP. Ang dami niyang achievement sa buhay. So baka dun pa lang, 'di ba, yung makikita kayo ng isang isang estudyante na, ah overachiever talaga. Baka dun palang ma-inspire na kayo, eh. Pero kung makita niyo yung realidad na nangyayari nung panahon na yun, I think yun talaga din yung isa personally, yun yung gusto kong, ah ano bang tawag dun, bumagabag sa audience. Ang makitang alam kong dramatized 'to, alam kong pelikula 'to, pero triny naman ng team na ipakita talaga yung realidad nung panahon na yun, yung karahasan na nagaganap nung panahon na yun. Ang gusto kong makita ng audience ay, gusto kong maramdaman ng audience ay ma-pique yung interest nila enough to look on the research, to look on history, matutunan nila yung mga totoong nangyari nung panahon na yun, hindi yung mga haka-haka lang na naririnig nila ngayon sa TikTok or, yung fake news, revised history, dami na kasi, Hmm. ang dami kahit ako ang dami kong nababasang mga revised history na alam kong hindi totoo, pero makikita ko 2,000 comments, 'di ba? Sana 'pag napanood natin 'tong pelikulang 'to, ma-realize natin na we live in such different times but at the same time also similar. Literal anak ng diktador yung presidente ngayon and, what has changed really, sa mga pinagdaanan ng bansa natin that these past couple of years from that time, ano ba talaga yung difference? Sana pag-isipan ng audiences yun and, sana magkaroon ng pag-asa. Ma-spark yung hope, yung pagmamahal sa bayan, yung patriotism natin. Sana mag-spark yun, magising ulit yun sa atin lahat dahil kailangan na kailangan natin siya ngayon na ngayon na. Ayun. Well, on that note, maraming maraming salamat, Elijah, for joining us, on this special episode. Congratulations nung nakita ko yung ibang mga yung trailer 'no, sabi ko kamukhang-kamukha ni Edge of I thought Thank you were you. perfect sa character, ang galing, oo. Thank you, Sir Christian. That means a Yeah. lot. Thank you for having me dun po and congrats sa atin. Congrats sa atin. See you sa premiere, Sir Hindi ko pa rin Christian. matanggap, hindi pa nagsi-sink in sa'kin. Hindi pa nagsi-sink in pero ang saya nung eksena natin. Abangan niyo Oo, po yung eksena namin ni Sir Christian sa Edjop. September sige. 16 na po yan in cinemas All cinemas, nationwide. Yeah. nationwide, okey. Sige. Maraming Salamat, salamat, Sir Elijah, for Christian. joining us. Thank you, thank you, thank you. Thank you po. Yun ang special episode natin, ang pinag-usapan natin dito yung Edge of the movie. Panoorin niyo po September 16. Yun nga, sige, sinabi na ni Elijah, eh, 'no. So naging bahagi po tayo ng, pelikula na ito. Hindi naman po tayo artista, pero for some reason, we got this call to play this character sa Edge of. Baka magulat kayo 'no, kasi ako nagulat, eh, nung kinausap ako ni Direk Katsuki Flores. Kung gusto ko raw, if I was open, akala ko I would play the role of yung typical, 'di ba, kunwari journalist, et cetera, et cetera.
But in this case, it was something different. And to me, that was very, very, very challenging para sa isang hindi artista, di ba? Pero nakita ko yung vision dito ni Direk Katsky din sa pelikula, kung ano yung gusto niyang ma-achieve base dun sa kanyang kwento. And I really hope that you guys would see this film. It's a very important film for us as Filipino and lalo sa mga kabataan natin. Okay? Ako po si Christian Esguerra. Maraming salamat po for joining us.